Ang angle encoder visa nakabase sa cylinder number 1, 45 degrees. Ang reference sensor nyo sir, nasisimula sir sa 90 degrees. Pero ang hindi ko sinabi sa inyo ng day 1 sir, sa loob daw kasi sir ng angle encoder nyo, meron kayong semicircular sa inyong reference sensor na sa loob, itong MSP sensor nyo, ang dinidetect dito yung semicircular na pinakita ko sa inyo kanina. Itong semicircular rin sa angle encoder A sa angle encoder B, hindi nyo ito nakikita. Nasa loob kasi ito sa angle encoder. Bawat angle encoder nyo sir, may 4 kayong sensor, 4 kayong sensor. Ngayon, ang dinidetect sir ng MMA sa MMB sensor nyo sir, itong semicircular rin. Ito yung reason sir kung bakit umiilaw sir yung inyong taco system amplifier box. Yes sir. Itong MMA sensor niya kasi sa pag-indicator nito, makikita nyo sa taco system amplifier box. MMA ang nakalagay dito. MMA. Ito yung indicator ng MMA sensor na yan. Ito naman sir, yung indicator sa MMB sensor niya. Pero ang dinidetect talaga nito is itong semicircular ring na to. Sa playlist, ito yung makikita nyo. Pero hindi itong dalawang angle encoder nito. Nasa loob siya ng angle encoder. Ang makikita nyo na ito, pinakita ko yung semicircular ring sa playlist kanina. Ngayon, paano nyo malalaman ng plan-detect dito? Dito yung makikita sa taco system amplifier box ring sa amplifier box ring na indicator light niya dito. Para kung mga sarap 225. Kaya dito sir, from 45 degrees ito hanggang 285 degrees. Ito naman from 0 degrees hanggang 180 degrees. Ito naman from 90 degrees to 270 degrees dahil 90 plus 180, 270 siya. Ngayon, tingnan nyo sa dito. Lipat tayo dito sa may. Wala akong actual na terminal sa figure lang ito. Kaya itong makikita nyo dito sir, sa inyong taco system amplifier box A, MMA lit light dito sir. Ang ilaw dito sir, magsisimula sa 0 degrees hanggang 180 degrees. Yun yung dinidetect niya sir sa loob ng inyong angle encoder. Ito naman taco system amplifier box B, MMB lit light nyo, umiilaw to from 45 to 225 degrees ng cylinder number 1. Yung flywheel nyo naman from 90 to 270. So saan nyo ba sir nakikita? Sorry, saan nyo ba nakikita sa reading ng angle encoder nyo? Yung sabi ko sa inyo kanina, engine, status, ito yung 40018 to 4004A sir. Ito yung reading ng angle encoder nyo. 4001B hanggang 400B sir. Ito yung reading ng angle encoder nyo. Same dito sir sa MOP nyo. Pwede rin siya dito sa maintenance, function test, taco, yung pinakababasa yung meters button dito. Ayan sir. Details. Ngayon, pag umabot na kayo sir ng pag umabot na kayo sir ng 180 degrees, mamamatay na itong taco system amplifier box A, MMA. Hati na ng flywheel rotation nyo, bawat isa sir, sa magkakaibang posisyon. Dahil kung ano kasi ang reading ng angle encoder A and B nyo, yun din ang reading dapat ng inyong flywheel. At ang reading ng inyong flywheel, siya yung nag-indicate ng actual na reading ng bawat silindro nyo. Si flywheel, sir. Yan sir, nag-180 na siya sa ba? Kita nyo sa loob. Kita nyo rin yung reading niya doon, nag-180 na siya. Pag lumampas naman siya ng 225 sir, makikita nyo doon sa MOP nyo yung reading niya. Mamamatay naman itong taco system amplifier box B, MMB lead light nyo sa 225. Pero pag bumalik ulit ng 0 degrees yan, hihilaw ulit ito. Mamamatay ulit siya sa 180. Dito naman 45 hanggang 225. Yan. Tignan nyo sa lapang mag 225 na dyan. 4 dito sa flywheel ko. Yan, nakita nyo sir sa 225, kahit dyan sir, sa 225. Ngayon yung sensor nyo naman sir, kita nyo itong sensor nyo sir. Ito sir, naka 4004A. Ito ay 4001A, 4002A, 4003A, 4004.
4004A. This is coming from your angle decoder A. Pero pag junction 44, 45, 46, and 47, sir, this is coming from your 4001B. Ito, sir. 4002B, 4003B, 4004B. This is coming, tayo sir, junction 40, 41, 42, 43. That is coming from your angle encoder A. Junction 44, 45, 46, saka 47, sir, that is coming from your angle encoder B. Yan din ang makikita nyo, sir, sa CCU number 2, CCU number 3, junction 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47. That is coming from your angle encoder A. MG. Yung ECU B nyo, gano'n din, sir. 40 Para lang sa ECU hanggang 47. Pero tingnan nyo, sir, pag pumunta ako ng auxiliary control unit number 1, hindi siya ECU, hindi siya CCU. Ano sir yung junction 40 ko? Angle encoder A pa rin ba? Hindi na. Blower na siya. Dahil bakit sir? Hindi na siya CCU. Hindi na siya ECU. ECUs lang sa CCU siya, sir. Yung may angle encoder. Reading. Hindi kasama sa yung ibang mga increasing. From 1 to 6, sir. Anong gusto niya i-simulate natin na nagkaroon tayo ng problema? Anong gusto niya, sir? 5. Okay. Number 5 daw tayo. Okay. Ngayon, sir, number 5 daw. Sabi niya. Simulate natin number 5. Naputol. Okay. Ayan. Ngayon, sir. Any volunteer, sir, sa CCU number 5, pakitanggal muna sa isang angle encoder lang. Angle encoder A or angle encoder B. Pero isa lang muna. Isa lang muna. Isa lang. Okay lang. Matanggal. Junction 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, ang CCU number 5. Pero isa lang angle encoder. Buo kasi yan sa angle encoder po yan. Pakitanggal natin Yan. ang isa. Para malaman natin yung epekto ng nawalan tayo ng signal ng isang angle encoder sa isang PPC niya lang. O dalawa. Pero unahin muna natin ang isa. Kaya yung tanggalin ito. Ayan, tanggal na. Tumatakbo pa rin, no? Okay. Failure So, tackle. ito ang epekto niyan, sir. Kung makikita nyo, ang alarma nyo, sir. Yan. I-acknowledge ko muna, sir. Acknowledge all ko. So, napansin nyo, sir, ang alarma niya, sir, ay sabi niya dito, Taco set A failure. Ibig sabihin nito, sir, galing daw sa angle encoder A ko, yung failure ko. Am I correct, sir? Diba? Opo. Ngayon, sir, pag ganito kasi, sir, ang alarma nyo, baka ang mangyari, ang gagawin nyo, pag nakita nyo itong alarma na ito, didiretso kayo ngayon, sir, sa angle encoder A. Dahil yun nasa isip natin, sir. Oo. Pero pagpunta nyo sa angle encoder A, okay naman yung angle encoder A. But remember, ito kasi ay isang group alarm. Pag tinig ko, sir, yung plus or minus sa toolbars natin sa bottom ng screen, nakalagay dito, sir, CCU number 5. So pag ganito ang alarma, sir, hindi ibig sabihin na ito yung alarma nyo, diretso rin kayo ng angle encoder. I-try mo rin i-click yung plus or minus dahil ang nagsasabi lang na hindi siya naka-receive ng signal sa angle encoder nyo ay CCU number 5. So pagpunta natin sa CCU number 5, ito lang, sir, ang may problema sa angle encoder. Nakakandal tayo dito. Ngayon, kung ibabalik ko naman, sir, dito, hindi nyo kasi makita. Okay lang ba ito, sir? Ibalik ko dito? Sige, sir. Kita nyo, sir, para makita nyo na sa CCU number 5, yung junction 40, 41, 42, 43, naka-post na sila lahat, kung ano ka sensor. Pero sa junction 44, Ibig sabihin sa wire lang. 46, 47, true, false, true, false, true, false, true, false pa rin sila. Ibig sabihin, nakaka-receive pa siya, sir, ng signal sa beat. Pero nasa alarma na rin nga na, sir, nakalagay dito na may problema lang siya, sir, sa A, hindi sa beat. Pero sa ID na CCU5. Assuming naman, sir, sa CCU lang sa angle encoder A. Pero sa CCU number 4, sir, B naman ang problema ko. Tignan nyo, sir, ha?
Sa CCU number 5, ang problema ko, angle encoder A. Sa CCU number 4, ang problema ko, angle encoder B. Dalawang angle encoder, Pero sa separate. magkaibang MPC. Ang epekto sa akin ito, Takbo pa rin. takbo pa rin. Running pa rin siya. Kasi sa CCU4 yung B Magkaibang MPC. at saka Magkaiba lang. Yung CCU5 number 4 ko siya, ang A. nawalan lang siya ng signal sa CCU encoder B, pero may A pa rin siya. Meron pa A. Yung CCU number 5 ko, yung example na pinili nyo, ang nawalan lang ako ng signal. Angle encoder, A lang. A lang siya. Kahit dalawang angle encoder sa magkaibang MPC, may signal pa rin naman sila. Kasi takbo pa rin yan. Takbo pa rin. Ayos, ayos. Tignan niyo sir, mag-decrease ako ng RPM. Mag-increase ako ng RPM. Ganon pa rin. Takbo pa rin. Ito kasi sir, guys. Oh guys, bossing, mga bossing, ang ganda ng topic natin, no? Sir, ibabalik ko sa yung CCU number 4 na angle encoder B. Ang gagawin ko, dito ko naman babaklasin sir sa parehas na, yun nga lang, pahiram lang pa sir yung screwdriver nyo. Ibig sabihin sa A lang siya na concentrate sir, no? Pwede pa na siguro kasi buo naman yung kabila eh, di ba? Buo yung B. So buo pa rin, pwede pa rin. Para na lang siyang para kang nagkuhan pala sir, no? Parang tinanggal mo yung isa. Pero pag tinanggal mo siguro yung dalawa. Oo. Hindi, yung dalawa talaga ng parehas. Wala yung sinabi natin na kung A dito sa may billing sa kabila, pwede pa rin kasi Meron pa rin eh. pero kung parehas sa A sa A. Slow down lang siya pero hindi na parang. Wala na nare-reading na siguro. Siguro slow down. Hindi, slow down talaga. Wala na, panis wala na. Sir, upo muna kayo, makikita kayo magito. Yan! May delay lang ako. Alarm mo siya. Slow down alarm. Yun, slow down. Ang topic sir, bakit slow down alarm? Okay, sige. Papaliwan mo lang. Sige na. Ito na yung sa sitwasyon, dalawa na. Pag dalawa, Ito na. Okay. So kanina Tako- sina-emulate natin sir, kung i-review Tako A and B. ako ANB ang matagdan. So, i-review ang problema natin, angle encoder A lang. Isa lang ang naging problema natin, angle encoder A signal going to yung CCU number 5. Angle encoder A lang. Then, ang ginawa ko, yung angle encoder B connection sa CCU number 4, tinanggal ko rin. Walang alarma lang, pero tatakbo kayo ng normal. Bakit? Dalawang angle encoder signal sa magkaibang MPC kasi yun. Magkaibang MPC. So, bawat MPC, may signal pa rin sila coming from the other angle encoder. Ngayon, ang sinimulate naman natin, sir, sa CCU number 5, dahil yung kasi ang sinilate yung silindro natin. CCU number 5, dalawang angle encoder sa parehas na MPC. Kaya ang alarma nito ay slow down, sir, dahil wala na siyang basihan yung cylinder number 5 nyo na crankshaft position nyo. Pag pumunta ako ng maintenance, troubleshooting page sir, nakita nyo sir yung cylinder number 1. Kasi dalawa na. CCU number Parang 1. wala nang May connect movement ako dun. ng piba, may sa may CCU5. May fuel injection ako, may opening and closing ako ng exhaust valve. Ganon din sir sa number 2. Oy, number 2, lumabas ka. Yung number 2 nga lang, naka-invalidate itong sensor ko, kaya walang reading. Pero alam nyo na may piba movement ako. Dito naman sa number 3, ganun din, may piba movement ako, so may fuel injection ako, saka opening and closing ng exhaust valve. Number 4, ganun din, may piba movement ako, may injection ako ng fuel, saka may opening ako ng exhaust valve. Sa cylinder number 6, ganun din, may piba movement ako, kita nyo nakikita gumagalaw yung piba ko. May fuel injection ako, may opening and closing ako ng exhaust valve. Pero pagpunta ko sa CCU number 5, tignan nyo sir yung piba ko, hindi na gumagalaw. Yung exhaust valve ko, nakikita nyo ba, 7.6 na lang siya. Ibig sabihin, nasa close position na lang ito. Mas maintindihan nyo ito bukas dahil yung topic natin sir sa day 4. Di ba sir? Ano? Pero pwede nyo tanongin kay sir yung day 4 na topic namin. Oh. Ngayon,
Nakita niyo sir yung number 5, walang movement yung piba ko, walang movement sa yung exhaust valve ko, wala akong fuel injection, wala akong opening Sa ng CCU exhaust valve. 5. Dahil dalawang angle encoder signal ang wala ko. Hindi ngayon alam ng engine control system ko sa CCU number, sa cylinder number 5 ko, kung saan siya mag-i-inject ng fuel, kung kailan siya mag-open ng exhaust valve, at wala na rin siyang signal ng crankshaft position para sa cylinder lubrication natin. Kaya ang alaman nyo sir, lubricator, taco po, CCU number 5. Sa kadalawang failure ng angle encoder. Kumbaga, naka-slow down ako. Pag ito ang topic nyo sa same procedure na ginawa natin ng dito, maglalagay kayo sa emergency lubricator backup wire. Kung mahaba man na kable yun, or maikli na kable yung maabutan nyo sa bago, before na ma-rectify yung problema. Dahil hindi nyo kasi alam sa kung ba talaga yung... Yun yung sa Alpha Lubricator. Okay ba tayo sir? Meron tayong separate video nun. Kaninang umaga, Pang emergency. sinaimulit natin, Parang natanggal ang lahat yung sa CCU number 5 sa cylinder niya. Signal lang ng angle encoder going to 1. Ito naman sir, ilalagay ko sir sa CCU number 5. Anong gusto niyong ibalik ko? Signal ng angle encoder A or angle encoder B? Hey, A, ang sabi ni sir. Pwedeng A, pwedeng B. Pwedeng Pero B. walang problema kahit sa iyo sa kanila. Since ang request nyo ay A, isa lang ang ibabalik ko sir. Magkakaroon na ako ng PIBA movement yan. yun. Saka opening ng exhaust valve. Kaya, May delay lang ako ng konti. I-reduce ko lang sir yung akin. Alam ko ng exhaust valve. Tignan nyo sir from 7.7, 7.6 siya, magsi-16 yan. Pero hintayin lang natin ng konti kaya may konti akong delay. actual siya. Yun. Wala pa rin. Wala pa rin akong exhaust valve movement. Yung nag-click. Yan! 7.7, close position yan, 16. 16. Remember, ang inyong opening and closing ng exhaust valve, bakit magkakaiba yung reading? Pinocontrol, variable kasi ang height ng opening nyo. Variable tayo. Yan sa close position yung 7.16 open position yan. 16 Malalaman open nyo rin naman position. yan bukas sa function test natin. Okay. Yes, sir. Ngayon, kahit isa lang sa lang naibalik yung signal coming from your angle encoder, i-reset ko na sir yung slowdown. Tignan nyo sir, isa pa lang yung naibabalik ko. Na-reset ko na yung slowdown. Mag-increase ako ng from slowdown to half ahead. Tumataas ba yung RPM ko? Yan. Yun, tumas. Half ahead to pull ahead. Pull ahead to navigational pull. Kanina, iba kahit isa lang muna naibalik ko sa signal. Okay ba tayo? Okay. Then, tignan nyo dito sa CCU number 5 ko, ang may true plus lang, yung A. Yung B, nakita nyo, wala Wala na siya naman. na signal, kaya false siya. Dito, dahil digital signal ito sir, on off dito. Pag naka-on siya dito, true dyan. Dito. Pag dito, naka-off siya dito, false po yan. Tignan nyo sir, nakita nyo yung ilaw, dahil binunod ko, nakikita nyo sir, nakapatay. Okay. Ngayon naman sir, ibabalik ko itong angle encoder B. Makikita nyo yung ilaw niya, tropos na yan sir. Dito, Pagbabalikan mo yung walo, kailan? hindi mo mapagbabalikan. Hindi kaya. Mahirap siya, kahit hindi kaya, hindi mo papagbabalikan siya. Saka, dito sa may number siya sir. May number siya. Masyado siyang Okay, cleared na. Ayos. Hindi siya.